Magandang buhay! I'm not a morning person. I'm just a morning person. Welcome to the only show where one star has true star quality. And this is the Low Quality Show with me, your favorite parasite now host, Elo. Hello! Sorry, taray, may ma-budget! May ma-change angle! Hindi, nilipat ko lang talaga yung camera. As you can see, sa huli natin pagkikita, marami na ang nagbago. Ngayon, I am a first-year student na ng pamatasang bukas ng Universidad ng Pilipinas. And soon, I believe that I am the next ultimate multimedia superstation. Superstation? Anyway, mula sa Faculty of Information and Communication Studies or FIX, ako po ay nag-take ng Bachelor of Arts degree in Multimedia Studies. Sabay! Hindi po ako gumagawa ng teacher Jersel impression. Yun po talaga abbreviation ng aking senior high school strand of HAMS at saka po yung program ko po ngayon, BAMS. HAMS, BAMS. Ang ganda ng joke. Hindi ba yung basa dun? Yung babasa dun. So sa mga narinig nyo, feeling ko may ilan sa inyong curious tungkol rito. I will be happy enough to answer those questions and provide a brief overview. UPOU stands for University of the Philippines Open University and ito po ang 5th constituent ng UP system. Ang main campus po namin ay hindi located sa QC o sa kalsada ng BGC, kundi ito po ay located sa Los Baños, Laguna, na katapat lang din po ng UP Los Baños or UPLB. Pero don't be mistaken, hindi po magkapareho ang UPOU at UPLB dahil ang UPLB po ay gumagamit ng traditional learning system at ang UPOU naman ay gumagamit ng model or massive open distance e-learning. Which means, ako po ay ganap na model student. Ay, hindi ba ganito yun? Basically, I am an online student na may asynchronous schedule. Alam niyo ba kung ano ay asynchronous? Hindi ko rin alam, kaya let's go sa aking routine. Ngayon alam niyo na kung bakit puro subtitles lang at hindi nagsasalita ang mga gumagawa ng videos ng morning routine. Mabaho ang hininga nila. Then ayon, bubuksan ko ang aking laptop and then log in sa my portal site and browse sa mga given activities and modules. To elaborate, we are given the learning materials as well as deadlines, pero overall, it is up to us kung kailan at saan namin gagawin. At pinipili ko wag ngayon, kaya itigilan natin itong montage na to. So, as I insinuated, hindi ito face-to-face. Dahil, una sa lahat, si Carla yon, Carlo ako. Harapin mo, face-to-face! Parang iba ata yan. Pero anyway, we follow the saying na, study at your own pace. Study at your own pace. Study at your own pace. Malamang, dahil di ka naman pwede mag-study sa ibang pace. Pwede na pala ngayon. Ano nangyayari? Basta, kapag nagbigay ng requirements ang inyong professors katulad ng exams, quizzes, or activities like discussion forum posts, pag-rate sa mga answers ng inyong mga klase or lecture videos kailangan nyo panoorin, ay kailangan nyo i-follow yung kanilang soft and hard deadlines. Very personalized ang system. Kaya naman iba-iba talaga yung mga aming learning setup and materials para makapag-adapt din kami sa aming own styles. At sa inyong nakikita naman, ang aking style ay... Anyway, kahit medyo cramped and medyo dugyot ang ating space, nandito naman na lahat ng ating mga essentials para maka-thrive and survive sa ating university. Laptop, cellphone, internet, headphones,
keyboard, mouse, laptop stand, cellphone stand, external drive, flask, speaker, ring light, whiteboard, book ni Meme Vibes. Ba't kasama to? Gusto ko lang i-clarify na hindi naman lahat na nabanggit ko ay necessity. Well, siguro except yung book ni Meme Vibes. Sige, pati na rin yung laptop at saka yung internet. Pero otherwise, yung iba ay matuturing na lang nating mga aid. Tulad... Hindi ako nakapasa, okay lang. Hindi ako nakapasa, okay lang. Hindi ako nakapasa, okay lang. No! Hindi ako nakapasa! Nakakakiliti pala pag nagpa-flashback. Pero hindi yun hallucination ha. Hindi talaga ako nakapasa sa una kong pag-try sa pag-apply through UPCA o ang University of the Philippines College Admission. So, anong naramdaman mo ng time na yun? Siyempre, nung una nalungkot. Seryoso. Pero una kasi, hindi ako nabigyan ng chance para mag-take ng exam para ma-prove yung aking self. Pangalawa, naging credentials at saka records lang ang naging basihan. Which, meron naman ako, pero ayun talaga ang tinadhana dahil pangatlo, naging biktima na naman tayo ng ating flawed education system kung saan pinibigyan ng prioridad ang ating pribilehiyo kaysa sa karapatan para sa libre at kalidad na edukasyon para sa lahat. At pang-apat, hindi ko kasi na-channel yung inner ko kasi sa inakapatid anak na nagdala ng alkansya na bago tapos pumunta siya doon sa jeep tapos pumunta siya doon sa UP Diliman doon sa may obligation tayo tapos sinabi niya, heck, ako yung UP! Sayang. Pero mostly yung unang tatlong reason. After a few days, natanggap ko na rin naman dahil meron din namang ibang universities na tumanggap sa akin tulad ng CLSU. Ano na naman yan? Nagpa-flashback na naman. Take two, go! Take two, go! Take two! Ang hirap naman flashback, nakaka-appendicitis. Ay, tapos na pala. Pero ayun, isa pang nag-accept sa aking university ay ang PUP. Ayoko na maalala yan na naman siya. Girl, ba't naman naging goal? Diyos ko, hirap kumita ng pera. Basta yun yung pumipili na ako yung university na papasukan ko, mas tumitimbang na sa akin yung PUP dahil higit sa same sila na parang environment at saka ng goals with UP, mas lamang pa siya. Paano mo naman nasabi? Eh, ang UP, University of the Philippines lang at PUP, Philippine University of the Philippines. Gaga, mali. Ay, hindi ba? Polytechnic kasi. Polytechnic? Oo, te. So, Polytechnic University of the Polytechnicians? Well, ayun, after kong mag-design na PUP na talaga, biglang na-discover ng tatay ko yung tinatawag na INV or Scholar ng Bayan Program or ang RA 10648. Nag-grant ng opportunity para sa ating deserving public high school graduates ng opportunity para makapag-apply sa kanilang desired universities. If you're interested to learn more about the program, which you should be so that you exercise your rights, visit the official Gazette site. Pero ang pinaka-gist niya, for every 500 na student population ng isang school, they are entitled one scholarship slot. Ang mga pasok sa top 10 graduating students ay pwedeng maging grantee nito, which I was, kaya ako naging isko. Uy, iba yan, ayoko maging trapo. Naging successful ang aking application, kaya nung tinanong na ako, taga-UP ka ba? Sabi ko, OU, UP OU. Ayoko na maggiling para sa flashback, kaya ito, roll BTR. May hindi pa nag-load. Oh my God! Naamoy niyo ba? Diyos ko, pwede naman pala yun. Nagmukha pa akong taka kanina. Pero yun, hindi ko pa rin ma-release ang aking inner Kim Chu dun sa inakapati anak as Celine. Tapos nagdala siya ng alkansya na bago, tapos pumunta siya ng jeep. Tapos pumunta siya doon sa obligation sa UP din, sabi niya, ito na ako UP. Dahil sa mga natanggap para sa program na ito, ay required mag-enroll sa nearest UP campus sa kanilang region. Ako po ay from Region 3, Central Luzon, kung saan malayo sa mga physical campuses na may desired courses ko rin. Kaya ang naging option ko ay UPOU, and BAMS! Here I am! Inulit na naman yung joke. BAM! To be frank, hindi naman talaga ito expected kong college life, but it is one that I accept gratefully dahil you have access to quality education without worries sa fare, mortgage, time bonds, at nagawa ng slots para sa units. Kala niyo, dito ako magagaling, no? Dito ako bababa. Of course, nandun yung fact na mas less ang physical social interactions, but there are also plenty of online communities na pwede ka mag-associate with.
Maraming chances to make friends through activities sa different courses. Paano to nag-scroll? Hindi naman to nakabukas. And meron din mga nag-organize ng meetups. Sige, I'll meet you there. Excited to meet you. Ma'am, parcel delivery po to. And I guess mas mararami pa ang ganitong mga experiences in the future, lalo na sa pag-aalaw sa pagtatatag ng mga organization. Just this school year 23 to 24 na launch na ang student publication and university student council. In addition, there are also curricular, and extracurricular programs na pwede nyo i-take. Maraming choices dyan. Kaya for more information about this or UPOU in general, please visit the website that will pop up in your screens right now. Now, as for tips, wala din naman ako mabibigay dahil nangihingi din ako. Number 1, be responsible and manage your time. Be responsible and manage your time. Be responsible and manage your time. Ayan, paulit-ulit. Oo, paulit-ulit naman talaga itong advice na to. Pero totoo talaga, kailangan mo talaga maging organized para hindi ka mahuli at matambakan. Bakit di pa nagta-transition? Ako nga pala yung editor. Number 2, socialize and make connections. Tama yan. Dahil in college, you have to learn how to be independent. Pero it doesn't mean na you have to be alone all the way. It doesn't hurt naman if you mingle. In fact, it will help you pa nga. Dahil if you mingle, you will double. It helps na meron kang karamay both sa successes and sa struggles mo sa university life. Plus, baka may extension pa yan dahil hindi mo alam baka mga people na ma-meet mo ay mga people that you will stick with for the rest of your life. And lastly, number 3, don't take things too seriously. Kaya wag nyo na akong sundin. Hindi, pero learning kasi is not only based sa ating academic curriculum. Of course, wag nating pabayaan ang ating pag-aaral, pero wag din nating limitahan ang ating sarili base sa numero na ginagrado sa atin. There's a bigger world than our classroom. Este room. Kaya naman, go out and discover it's the perfect time to explore. Okay, halika na nga rin. Overall, this has been a dream come true. Finally, heto na ako, Yuki! CL2, ano ba? Ay, akalain niyo yun, ilang libo ang sumubok, pero isa ako sa mga napili. It is indeed an honor and a privilege na hindi naman actually dapat in the first place. Ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo, kaya kahit isko man, CLSU1 or Life University na mamamayan, patuloy ang sigaw ng bayan. Libre at kalidad na edukasyon para sa lahat. Ayan ang tunay na One Big Five. And that was our low be held. See you again next time dito lang sa only show where we put 1 star in a 1-star quality show. This is... This is the Low Quality Show with be your favorite Parasite Now host, Elo. Elo, goodbye. Okay na yan. Welcome to... So basically, to wrap up this discussion, this is the wrap of the discussion. After ko mag-decide na PUP na talaga, biglang na-discover yung tatay ko, Nino ni Mr. M. Yeah.